Ay, bakit siya nag-walk out? Tanong niya. Daniel, mukhang masusubok ng hustong killer charms mo kay Liam. Nahihiya lang ang babaeng yun. I'm sure may crush din yun sa akin. Sa akin ka na lang, Doms. Sabad ni Ella. Ilalampaso lang ni Gertrudes yung killer charms mo. Allergic yun sa mga babaero eh. Palibhasa na loko ng babaerong ex-boyfriend. Hey, hindi ako babaero. Lover of woman ang tamang term. Lover of woman. Ini-English mo lang eh. Tinapik uli ni Edward ng hawak nitong magazine si Daniel. Huwag mong lalapitan si Liam. Kapag lalo siyang nawalan ng ganang magsulat, ipiprito kita kasama ng killer charms mo. Si Ella ang asikasuhin mo. Binalingan ni Daniel si Ella. You know what? Ebs, Daniel, alam kong hindi akong tipo mong babae. Ayos lang, hindi naman ako ganun ka-sensitive. Pero please lang, kung gusto mong igalang kong killer charms mo, wag mo akong matawag-tawag na Evs, okay? Sumasakit ang tiyan ko eh. So, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Pwede na ang mahal, o kaya sweetheart. Nag-walk out si Daniel. Sinundan ito ni Ella na pakanta-kanta pa. Doms, my loves, so sweet. Napapailing na lang siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Ibang klase rin ng fighting spirit ni Evelyn. Dapat ganoong klase ng fighting spirit ang taglay niya. Pinuklat ni Edward ang hawak nitong magazine at ipinakita iyon sa kanya. Look, may bagong pauso mga timawa ng Hercules. Girl of the month. Napaka-nices, di ba? Bagong gimmick? Oo, I hate them. Tiniklop nito ang magazine at init siya iyon sa basurahan. Let's do the guy of the month. Tipunin mong buong creative team, Alena. Gusto ko silang i-meeting ngayon. Okay. Iniwan na rin siya ni Edward para marahil mag-isip ng mga pwedeng ipanlaban sa mortal na kakompetensya ng Sparks. Dinampot niya ang telepono at isa-isang tinawagan ng mga miyembro ng creative team. Iyon ang trabaho niya habang nasa Pilipinas siya. Hindi na kasi siya makababalik sa dating trabaho niya. Dating creative consultant siya ng isang construction firm dahil hindi siya sigurado kung magtatagal siya sa bansa. Nakasalalay kay Ronan kung saang bansa siya mananatili. Dinampot niyang nag-iingay na telepono. Hello? Yes, hello. This is Marty Delen from Hercules. May I speak with your boss? Kinatok niya ang salaming partition ng cubicle niya at private space ni Edward. Marty Delen daw. Sinagot naman agad ni Edward ang tawag. Napakunot noo siya habang pinapakinggan ang pag-uusap nito kay Marty Delen. Natitiyak niyang hindi on good terms ang mga ito dahil pabalang ang lahat ng sagot ni Edward kay Marty. Pabagsak pa nga nang ibinaba nitong auditibo ng telepono. Problem? Tanong niya kay Edward. Iniimbitahan tayo ng korimaw na boss ng Hercules sa launching ng bago nilang sister publication. Gusto mong pumunta? Bakit ako? Wala ako sa mood makipagplastikan eh. Baka maisipan ko pang sunugin ang building nila kapag tinopak ako. Edward, alam mo namang hindi ako mahilig makipagsosyalan. Kahit na si Rona ng organizer ng event? Sus, ba't ngayon mo lang sinabi? Dinampot niya ang shoulder bag niya at naghandang umalis. Wish me luck, my friend. Hoy, saan ka pupunta? Bukas pa ang event. Nakangiting umupo uli siya sa silya niya. Sorry, excited lang. Hindi halata. Nakangiting iniwan siya nito. Napangiti siya. Magkakaroon na naman siya ng pagkakataon na makita at makasama si Ronan. Umaayon sa kanyang pagkakataon. Ha, ang akala siguro niya'y makakawala siya sa mga galamay ko. Asa pa siya. Nasa akin ang simpatya ng tadhana. Alena, umalis na ba si Ella? It was Daniel. Bumalik pala ito. Kanina pa, bakit? Yayayain ko sana siyang mag-lunch. Hindi ko makontak si Liam eh. Hinarap niya ito. Daniel, kung hindi ka naman seryoso kay Ella, huwag mo na siyang i-pursue. The poor woman likes you. You could hurt her, you know? Kung si Liam talaga ang gusto mo, then just stick with her. Hindi ganyan kung kani-kanino ka sumisegue. Tumawa ito. Kilala ko si Ella. Magkababata kami. Basta gwapo ay mahal nun. Gwapo ako kaya hindi ko siya masisisi kung magkagusto man siya sa akin. As for Liam, fascinated ako sa mga babaeng ayaw sa akin. Bago ang ganun sa akin kaya natutuwa ako. Kaya hayaan mo na akong aliwin ang sarili ko sa kanila, okay? You're such a jerk. I just know what I want
And speaking of which, the smile never left his face, but there was something in the way he looked at her that said he was serious. I heard from the boys that you were trying to catch my dear cousin's heart again. Saglit siyang natigilan sa sinabi nito. Then she remembered that Ronan and Daniel were also cousins. Don't be surprised, Alena, but I know about your previous relationship with Ronan. FYI, hindi lang kami magpinsan, magkabarkada rin kami nung high school. Nang magkita-kita kami sa kasal ng isang kabarkada namin, nalaman namin na broken-hearted siya. Hindi kami makapaniwalang dinurog mong puso ng isa sa mga pinakamatino sa grupo namin. Dahil sa sinabi nito ay bigla niyang naalala na noong magkasintahan pa sila ni Ronan, ay may naikikwento itong pinsan nito na madalas mabigyan ng disciplinary action ng mga magulang nito dahil sa pagiging babaero. Kung hindi siya nagkakamali, noong mga panahong magkasintahan sila ni Ronan, ay ipinatapon si Daniel sa ibang bansa ng mga magulang nito. Dahil sa isa na namang gulong na pasukan nito, yun ang dahilan kaya hindi nag-cruise ang mga landas nila noon ni Daniel. I don't know such beauty could hurt someone so much. He crossed his arms over his chest and looked at her intently. Alam kong wala kaming karapatang makialam sa kung anumang namamagitan sa inyo ni Ronan ngayon. But he's my friend and my cousin. And knowing how much he loves you until now, I'd really hate to see him get hurt again. Nagulat siya sa sinabi nito. Ronan still loves me? Natigilan ito. Nakatingin ito sa kanya na tila gustong pagsisihan ng mga sinabi nito. Pero dahil booking na ito, pinanindigan nitong mga sinabi. Well, he wouldn't be so lively these days if he wasn't still in love with you. Although, umayos ito ng tayo. Sana lang ay ingatan mo ang puso niya. Hindi lang babaeng marunong masaktan. Nasasaktan din kami mga lalaki. He smiled before leaving her to her thoughts and her conscience. Sa kabila ng nalaman niya na mahal pa rin siya ni Ronan hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin niya magawang maging masaya ng lubos. Inaatake kasi siya ng sundot ng budhi dahil sa ginawa niya kay Ronan. Inilabas niya ang wallet niya at tiningnan ang larawan nila ni Ronan doon. Pangako, Ronan, hindi na kita sasaktan. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Masakit na ang mga paa ni Alena. Pakiramdam niya ay makakatulog na rin siya sa sobrang boredom. The party was lively. Masaya at maraming pakulo iyon. Hindi nga lang niya ma-appreciate ang mga yon dahil hindi naman ang mga yon ang ipinunta niya roon. Bored siya dahil wala si Ronan. Hinawakan niyang laylayan ng uniforme ng waiter na dumaan sa table niya. Can I have some wine? Champagne lang ito, ma'am. Much better. Tinanggap niyang iniaabot nitong kupitang may lamang champagne. Kilala mo ba si Ronan Fulgencio? Tanong niya rito. Si Sir Ronan po? Oo, siya nga. Have you seen him around? Nasa kitchen po siya, ma'am. Kitchen? Hindi ba siyang organizer ng event na ito? Anong ginagawa niya sa kitchen? Nagkaroon ho ng kaunting kalituhan sa pagkaing isa-serve kaya nakikipag-coordinate siya sa mga tauhan ng catering service. Ganun ba? Kaya pala hindi niya makita si Ronan. Thanks. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Sige ho. Wait. Ibinigay uli niya rito ang kupita niya ng inumin. Pakibigay ito sa kanya. Pakisabing galing sa isang... Nag-isip siya ng magandang description sa kanyang sarili. Magandang tagahanga. Tumawa ang waiter bago tumalikod at naglakad patungo sa gawin ng kitchen. Napangiti na siya. Nagtatago lang pala sa kitchen ang kanyang amore. Maayos na siya ngayong nalaman niyang nasa mabuting kalagayan ito. Pwede na siyang umuwi. Pero sana'y pwede pa rin siyang makasilay man lang. Nagpa siyang maghintay ng ilang minuto pa. Baka sakaling lumabas ito ng kitchen at makasilay siya. You're the representative from Sparks? Isang matangkad na lalaking nalingunan niya. Sa tansya niya ay hindi nakakala yung mga edad nila. But there was just something intimidating about this man. Even with that bright smile on his face. Ako nga, inilahad niya ang kanang kamay niya rito. I'm Alena Sarmiento. Marty Delen. Nito tinanggap nitong pakikipagkamay niya. Nice to meet you. Where's Edward? Busy siya kaya ako na lang ang pinapunta niya rito. I see. Well, what do you think of our project? Is it any good? Paano ba niya sasabihin dito na hindi niya yung binigyang pansin nang hindi ito ma-offend? It's okay, I guess. Nagulat siya nang biglang tumawa ito.
Mahanang-mana ka sa amo mong walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. Nakakatampo na talaga ang babaeng yun. Excuse me? Forget I said anything. Nagkibit-balikat ito. Siya nga pala, pakisabi na rin sa kanya na aasahan ko ang pagyuko niya sa akin bago matapos ang taong ito. At kasabay ng pagyuko niyang yon, ang pagbagsak ng pinakamamahal niyang Sparks. Huwag ka mo siyang magtatago ha. Sige, enjoy the rest of the party. Paalis na ito ng tila may maalala. You said your name was Elena? Oo. Do you happen to know Ronald Fulgencio? Ngumiti siya ng maluwang. Kinalimutan na niyang masamang vibes na naramdaman niya para rito. Yes, I know him. Kung ganon, totoo nga ang nasagap naming balita tungkol sa'yo. Namin? Nagkibit-balikat lang ito. Gusto mo na makipagbalikan kay Ronan? Tiningnan niya ito ng mataman. Kaibigan ka rin ni na Ronan at Daniel? Oo. Sagot nito. Ikiniling nitong ulo nito patagilid. So, totoo ba? Kung oo, pipigilan mo ba ako? Hindi lang ako. Everyone in our group doesn't want you for our friend. Well, not anymore. Alam mo na siguro kung anong dahilan namin. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko. Kaya nga nandito ako para bumawi sa kanya. Too late for that. Dinurog mo ang puso ng kaibigan namin. Kung ang iba sa amin ay may tendency pa na maging mabait sa'yo dahil sa pag-e-exert mo ng effort na makipaglapit uli kay Ronan. Ako ay hindi. Muntik nang masunog ang lapay ko sa kakayaya niyang uminom kami dahil naaalala ka raw niya. Malapit na siyang mawalan ng pag-asa. Hindi lang si Ronan kundi pati ang mga kaibigan nito ay tutol na magkabalikan sila ng binata. Then she remembered something. Ano kaya ang gustong pasalubong ni Edward mamaya? Nakita niya ang pag-iiba ng ekspresyon sa mukha ni Marty. Bingo! I think nagpapabili yata siya ng... Nasa kitchen si Ronan. Pwede mo siyang istorbohin. Pwede mo rin siyang ligawan at walang iistorbo sa inyo. Edward has this crazy craving for espasol. Inilahad nito ang kanang kamay nito sa kanya na agad naman niyang tinanggap. Sa wakas ay nakakita na siya ng kakampi. Unti-unti nang nagliliwanag ang daan niya pabalik sa kandungan ni Ronan. Do you have Edward's number? Do you have Ronan's number? Sabay pa silang naglabas ng cellphone. Nagpalitan sila ng numero ng kanya-kanyang target. Iyon ang eksenang naabutan ni Ronan. Mabilis siyang lumayo kay Marty at pasimpleng itinago ang cellphone niya sa likuran niya. Magkasalubong ang mga kilay nito. Obviously, hindi na naman maganda ang mood nito. Kabaligtaran niyo ng mood ni Marty. Ronan, my friend. As usual, you're looking good. Pasensya ka na pala sa additional work. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa extra charge. Inilibot nitong paningin sa kabuuan ng venue. By the way, I love what you've done here. Kaya ikaw na rin ang kukunin kong events organizer para sa reunion natin sa The Alcove next week. Kumunot ang noon ni Ronan. Reunion? Oo, hindi mo ba naalala ang isa sa mga napag-usapan ng grupo natin nung kasal ni Drake? Hindi. Okay lang. Anyway, magkakaroon tayo ng special reunion. Binalingan siya nito. Invited ka, Elena. Hindi natin siya naging classmate, Marty. Remember? Exclusive school for boys ang St. Benedict. I remember. Pero kawawa ka naman kung ikaw lang ang walang partner doon. Kaya nagmagandang loob na ako na ihanap ka ng partner. Binalingan uli siya nito. Payag ka naman, di ba, Elena? Tiningnan niya si Ronan. Hindi na maipintang mukha nito. Ayaw yata ni... At kung mapilit ka, isama mo na rin ang amo mo. Marty, you're hopeless. Wika ni Ronan. Then I'll see you both next week. Marty couldn't seem to contain his happiness because he suddenly gave her a bear hug. Marty, you freaking... Kitchen needs some freaking proper ventilation. The kitchen staff are being cooked alive in there. Bigla na lang sigaw ni Ronan. Siya ang nakaharap dito, kaya kitang-kita niya ang pagkaasar sa mukha nito. Hindi niya alam kung ngingiti o ngingiwi dahil nagulat din siya at nagtaka sa ginawa ni Marty. He's still got a soft spot for you in his heart. Bulong ni Marty sa kanya. You just have to bear with his impossible attitude if you want him back. Because that's what you get when you hurt someone who loves you so much. Sakalang siya nito pinakawalan. Kinindatan pa siya nito bago hinarap si Ronan. Yes, hon? Ano nga uling sinasabi mo? Your kitchen sucks. Oh, the kitchen. Yes, yes.
Wala na itong sinabi pa at naglakad na patungo sa direksyon ng kitchen. Sinundan niya ito ng tingin. Gaya rin ni na Edward at Daniel ang mga sinabi ni Marty. Nasaktan niya ng labis si Ronan. Hindi niya alam kung makakabawi pa siya rito. Hinarap niya ito. Nakakunot pa rin ang noo nito habang tinitingnan ng papalayong kaibigan. Gusto niyang ikulong ito sa mga bisig niya upang kahit paano ay maiparating niya rito ang matinding pagsisisi sa ginawa niya rito. But Ronan had become the man she could never seem to reach anymore. Bahagya pa siyang napakislot ng bumaling ito sa kanya. Madilim ang mukha nito. Hindi ka dapat nagdidikit kay Marty. Isang babae lang ang gusto niya mula noon hanggang ngayon. Si Edward bang tinutukoy mo? Kung nagulat man ito sa tanong niya, agad din itong nakabawi. Alam mo naman pala, bakit lumalapit ka pa rin sa kanya? May pinag-usapan lang kami tungkol sa... Saglit siyang nag-isip. Tungkol sa Sparks at sa Hercules. In any case, yun naman ang ipinunta ko rito. Everybody else here has been talking about Hercules, but not in the same manner you were talking to Marty. Kung mag-usap kayo parang may sikreto kayong pinag-uusapan. Nabuhay ang aandap-andap na pag-asa niya sa puso nito dahil sa sinabi nito. Nagsiselos ba ito? Huwag kang mag-alala, Ronan. Dahil kung si Marty ay iisang babae lang ang nagustuhan buong buhay niya, ganun din ako. Isang lalaki lang din ang nagustuhan ko buong buhay ko. At itago na lang natin sa pangalang Ronan, with an O. Hindi bumenta ang joke niya. Sa halip ay lalo pang dumilim ang mukha nito. Sa pakiwari niya ilalamunin siya nito ng buhay. Sa kabila ng ekspresyon nito, hindi man lang nabawasan ang kagapuhan nito. Hay, itinaas nito ang dalang kupita. Salamat dito pero hindi ako umiinom. Inabot nito ang kamay niya at inilagay roon ang kupita. Sa susunod, wag mo akong istorbohin ng kung ano-anong kalokohan mo. Okay. And I don't drink. Yan din ang pagkakaalam ko. Kaya nga nagulat ako nang sabihin sa akin ni Marty na marunong ka nang uminom ngayon. At naglalasing ka pa. And guess whose fault that is? Inatake na naman siya ng sumbat ng budhi. Wala talaga siyang laban kapag ipinasok na nito sa usapan ng mga pasakit na naranasan nito dahil sa pag-iwan niya rito.